Yung kabilang channel, tingnan nyo, signal, and then protect. Wala pala siyang active na ilaw, no? Meron tayong amplifier na gagawin dito. Sinlaki lang ng DVD. Alam mo yung mga DVD dati? Ito lang kalaki siya. Mas okay to, di ba? Di baling maliit siya, nasakto lang yung laman. Yung iba naman, napakalaki ng casing, nakukunti lang yung laman. Dapat ganito lang, di ba? Para siksik lang siya, magaan siya. Hindi takaw space. New box, yun yung mga nabibili yata sa Shopee. Ito new box na CA. Walang numero kung anong CA ito. Basta CA siya. Class D. Yan, Class D na amplifier. Naka SMPS supply siya. Switch mode, power supply. Yan, ito yung laman niya. Tapos naka 2 channel. Shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Issue nito, actually hindi kami nakapag-usap ng may-ari nito kasi pinadala lang nito sa may kumpare ko. Basta sabi daw niya parang may pumutok daw, or basta naka-protect. Ngayon nung tinisting ko, naka-plug siya. Nung tinisting ko, ganito mangyari, oh. Yung kabilang channel, tingnan nyo, oh. Signal, and then protect. Wala pala siyang active na ilaw, no? Di ba? Naka-protect yung channel 2. Saan yung display nito ng active? Wala man lang nakitang naka-stereo. Oo nga, wala siyang wala siyang, di mo malaman kung may power siya o wala. Kasi nga mawawala to lahat ng ilaw eh. Yung channel 2, naiwan yung signal and then protect. Okay, ito. Subukan natin gumawa ng ito klaseng amplifier. Try natin medyo madugo or medyo mahirap gawin yung ito klaseng unit. Sa power supply nito, goods to. Walang problema yan kasi nga may power siya eh. Gumagana siya eh. Ang pinaka problema niyan dito sa may amplifier stage niya. Ito yung power supply niya, primary, secondary, tapos ito yung amplifier stage niya. Okay? Ito yung pinaka amplifier, tapos ito yung pinaka sa input niya. Okay? Ngayon, ang una-una nating suyurin dyan ay itong output niya. MOSFET ang gamit dito. Ito channel 2 ito sa side. Ito channel 1. Ngayon, natin nga para hindi ako familiar dito eh. Alam ko dapat mag-iilaw siyang ganyan eh. Dito wala oh. Ibig sabihin may problema dito sa may kabilang side. Pero bakit naka-protect din yung channel 1? Or baka nadamay lang. Ngayon, i-check natin to mga output na to. Check natin to. Alam ko ito yung pinaka-amplifier nyo, yung IC na to. Check natin yan. Check natin kung may shortage siya or wala. Tapos value nyan. Tingnan natin kung ano yung value nya. May nakasulat sa may board. 40 ampere na 200 volts. Yan, 40 ampere. 40 and 20. Tama. 40 ampere na 20. 40 ampere na 200 volts. EPMF. Ano kaya yan? N-channel kaya yan? I-search ko na lang Pero check ko muna siya. Okay. Ngayon, tingnan kung saang side yung may siya. May shorted. Balik natin sa normal viewing Kaya naka normal viewing na yan. Dito shorted to dito. Short, tingnan yung tester Mainang-mahina na yung battery. Wala akong pambili ng battery Ito short itong isa Ito short to. Tapos dito mukhang buo naman to. Pero kailangan pa rin i-check sa labas yan. Dito mukhang buo din. Tapos dito sa may kabila mukhang buo din to. Mukhang sira itong isa Itong isa na to. Ngayon, kalasin ko muna yan. Kalasin natin. Tapos, hanap ako ng ibang MOSFET. 40 ampere. Try ko. Tingnan ko yan kung in channel yan or P channel. Tinanggal ko yung MOSFET na yan. Sira nga. Shorted nga siya.
Ang problema nito, wala tayong pamalit nito. Meron man dito tayo, mababa. Mga value nila ay 100 volts lang. Yung ginagamit sa mga CA series. Mga 100 volts lang yun. Short talaga siya. Oh. Shorted talaga siya. Meron tayong available dito, malalaki na in channel. Na pwede na rin yun. Kasi order pa tayo, matatagalan to lalo. Palitan na lang natin. Ito, dalawa. Medyo talo tayo. Siyempre, mahal ito eh. Medyo mahal ito compare dyan. Okay lang. And then, para maobserbahan na rin, di ba? Kung alin talaga mas matibay. Alam naman natin na mas matibay talaga ito. Yan na, pabonus ko na lang kay bossing. Kung sakali, hindi naman pwede itong ilalagay mo. Malaki. Compare mo dyan, di ba? Ang gagawin dito, tanggalin ko na rin ito. Kasi yung ito, tsaka ito, pares lang. Puro in channel lang ginamit. Okay. Ang papalit natin dito is 260N. Nasa 40 ampere na 240 to 40 alam ko 40 to 50 ampere to na 600 volts eh. Ito. Value nito ay 260N to. 260N. Ito yung stock. Wala tayong stock nito eh. 40N20 naman to. Okay, pares lang naman sila in channel niyan. Ang diskarte dyan, ito, gaganito na lang siya. Discarding technician na lang gagawin natin dito, siyempre. Yan, sabay hinang. Yung ibang nagawa kong ganitong class D, malalaki naman ang MOSFET na nakalagay. Ito, maliit, masyado. Na-overload siguro to. Okay, ikabit ko to, tapos tanggalin natin itong isa, palitan natin. Masakali, dalawa lang naman to eh. Alam ko, dalawa na yan, buo pa naman yan. Pit na tayo. Tinanggal ko na rin pati yung isa. Yung isa nito, goods ito eh. Goods yan, kaso lang hindi naman pwedeng maliit yung kabila, malaking kabila. Ayan o. Di hamak na matibay yan. Di hamak na matibay ito compare doon sa may kabila. Okay lang, budget friendly lang naman yung budget friendly. Budget meal lang naman yung kuwan na mayari dito eh. Yan, medyo awkward man siya tingnan. Pero di hamak na mas matibay. Mas maganda sana kung una pa lang paggawa ng factory, tinaasan na agad or nilakihan na agad. Di ba? Tinasan. Kasi may mga nagawa akong ganito kalaking class D. Ang gamit nila is malalaki. Minsan 60 pang ang kinakabit nila eh. Mas mataas na ang pirahe. Ito medyo maliit. Kaya kapag nilagyan mo ng mataas na watts ng speaker yan, nasisibak siya. Okay, ganyan diskarte natin oh. Oh, di ba? Diskarte lang ah. Diskarte lang. And then kapag maglagay kayo niyan, kailangan niyo na nasapin ha, maglagay kayo ng mecha. Kaya yan oh, may mecha yung akin oh. Kasi ito, silicone type ito, hindi mo na kailangan ng sapin nito. Thermal paste lang, okay na. Kaya nilagay natin may bakal sa likod dyan eh. Kaya need natin lagyan ng sapin. Okay? Nilagay na natin yan. Puro in channel lang gamit. Puro in channel lang. Okay? Ngayon, kinakabahan ako ah. Kinakabahan ako natin. Pala ka dyan. Ayun oh, umilaw na siya oh. Diba? Umilaw na oh. Yung isa, kanina ito lang yung umilaw. Ito hindi. Tapos, okay na, nawala na yung protect niya oh. Wala na oh. Diba? Maaring okay na yan. Maaring okay na. Ngayon, maglagay na tayo ng speaker and then audio input. Okay? May init ba? Hindi. Diyamak mas matibay yan. Kuwan na yan eh. Gamit ng sa mga power amplifier na matataas ng pirahe na yan. 40, alam ko nasa 40 yan ang 260. 260N, nasa 40 to 50 ampere yan na 600 volts. Diyamak na kwan. Halos dinoble niya ito. Wala tayo kasing maliit eh. Hindi naman pwede natin lagyan ng mas mababa na watts or specs. Hindi baling tumaas yung specs mo, huwag kang bumaba. Okay? Lagay na ako ng input. Naka-stereo mode tayo ah. Naka-stereo mode. Tapos meron ng speaker, dalawang sub. Dalawang sub pa naman nakalagay dito na 1K. Alalayan lang natin syempre. On natin. Magana yung fan. Kailangan umilaw yung dalawa na yan. Pag umilaw yan, ibig sabihin goods o normal, haring normal siya. Wala talaga siyang standby oh, di ba? Hindi mo na lang nilagyan ng isang ilaw dito para sa standby oh. Play natin yung music. Okay. Channel 1.
Meron na, oh. Hindi lang gano'ng marinig kasi naka-sub tayo. Meron, oh. Okay, channel 1. Ay, hindi. Umiilaw pala itong knob niya. Hindi ko napansin. Channel 2. Okay, good, oh. Ito yung ni-repair natin, channel 2. Off natin. Okay, alam ko na. Yung ilaw, dito pala indicator niya. Sa may knob niya, umiilaw pala yung knob. Bira na yan, oh. Tagwan tayo. Tayo pala yung mali. Ayan, oh, umiilaw yung kulay blue. Okay. Yan na, working na. May audio na siya. Okay. Buti hindi tayo pinahirapan. Ang medyo masakit dyan kapag masira tong IC. Tong IC. Tapos ito sa may power supply nya. Yung PWM na yan. Pag yan masira, medyo masakit sa ulo yan. Okay. Ito, working na. Sana nakapagbigay ideya tayo tungkol dito sa ganitong klaseng unit, di ba? Sa mga baguang technician, baka ma-encounter nyo yung ganitong klaseng unit, ganun yung issue. Wala kayong MOSFET na maliit, pwede yan, palitan nyo ng malaki. Ang importante dyan, mag-shoot. Ang di maganda dyan or masama dyan kung hindi mag-shoot sa may butas, di ba? Ito naman sa atin kasi working naman siya eh. Pasok naman sa butas eh, kaya okay lang. Hindi baling tumaas kayo ng value, wag bumaba. Sabi natin, kung yung stock niya is 100 volts, kailangan 100 pataas yung ipapalit nyo. Huwag kayong bumaba. Pati sa amperahe niya. Kasi magiging substandard yung dating na pinalit nyo. Di baling tumaas, mas matibay pa yun kaysa bumaba ka. Okay, hindi natin gagalawin sa kabila niyan kasi pag pinalitan natin ng malalaking apat yan, mas malaki yung magagastos. Wala na tayong kikitain dyan. Okay? Hanggang dito na lang And then dahil umabot ko sa part ng video natin na ito, kung ikaw na hindi pa nakapag-subscribe diyan, paki-subscribe. And then pindutin mo yung bell button sa gilid. Kapag napindot mo yung bell button sa gilid, pindutin mo yung all. Ngayon, pag napindot mo na yan, magiging updated ka tuwing upload ko ng video. Nag-upload ako ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? Maraming salamat. God bless sa inyo.